Good day, Kayla. Congrats. You're hired. You can go tomorrow and start the training. This is Chef's Kitchen's manager. Ay, hired na ako! Excited na sabi niya at agad niyang nayakap si Muse sa kahinalik-halikan. Agad siya nag-compose ng message para mag-reply sa manager. Thank you, sir. Hindi siya makapaniwala. Ang taas ng credentials ni Dennis pero siya ang na-hired. Salamat po, Diyos ko. Maluha-luha niyang sambit. Masaya siyang magkakatrabaho siya kahit paano. Hindi siya aasa kay Red dahil yun ang gusto niya. Gusto niyang gastusan ang sarili niyang annulment kung walang balak si Bernard na gawin iyon. Nag-text din siya kay Red. Ibinalita niya ang pagkaka-hard niya. Pagkatapos niya mag-text ay tiningnan din niya ang iba pang mga messages. Napakunot noo siya sa isang unknown number pa. Talagang pinaninindigan mo na ang pangangabit mo? Hindi ka na nasiyahan, nagbubuntis ka pa pala. Bernard? Wala naman siya ibang maisip na pwede sa kanya mag-text ng ganito. Si Bernard lang. But rather than feel hurt, she felt angry. Hindi siya nag-abala na mag-reply kahit na gusto niya makipagsagutan. Hihintayin na lang niya na magkita sila ng personal. Wala nang sapakan kasi hindi niya kaya si Bernard. Nagtataka siya kung anong hinahabol noon sa kanya. Pagiging tanga ba niya? Tama si Red, hindi siya tanga. Ang 3 taon ay malalim na mga taon. Mahabang panahon para makilala ang isang tao. Umabot sila sa ganoon pero napakagaling talagang manguto ni Bernard. Nahuhulaan na niya. Baka gagamitin pa siya noon laban sa sariling lolo kapag may hindi pa iyon nakuha sa mga ginugusto sa buhay. Parang siya nagsisilbing panakot ni Bernard kay Claudio. Tumingin siya kay Melo na busy sa pag-i-instruct sa mga lalaki. Inilagay ng mga iyon ang kama malapit sa ilalim ng hagdan. Sa may malaking bintana na tanaw ang malawak na swimming pool na nasasakupan ng apartment. Nandoon na rin ang mga divider. It looks so elegant. Nagkaroon na naman na ibang buhay ang penthouse pero napakalawak noon para sa kanila na Red. 2 lang sila pero parang nasa katumbas ng 3 malalaking bahay ang lawak. It's done now, ma'am. Pero may aakyat dito mamaya at magpapalit daw ng mga covers at kortina. May abiso galing kay bossing. Melo said when he turned to her. Tumango siya. Thank you. Kumain ka na daw sabi niya. Aren't you feeling bad? Hindi naman, ayos naman. Okay, tutuloy na rin kami. Lock the door. Sumunod siya sa mga ito na maglakay papalabas ng pinto. Ihatid ng guardia ang 2 babae dito. Don't let the person in if not accompanied by the guard, okay? Okay po, Sir Melo. Natawa ito. No sir, just Melo. Tumalikod na itong muli kaya naman isinaranan niya ang pintuan. Pumunta siya sa mesa kung nasaan ang mga pagkain na dala ni Melo tapos ay binuksan niya iyon. Trio ang laman ng maliit na bilao. May spaghetti, pansit at pansit palabok. Binuksan niya pa ang paper bags at may nakita siyang tinapay, ice cream at isang gatas. Pambuntis na gatas iyon, choco flavor. Napangiti siya, malamang ay pabili iyon ni Red. May reseta siya na gatas at parehas ng nakapangalan sa lata ng gatas ngayon na hawak niya. Natutuwa siya at masaya siya. Inaalagaan siya ni Red ng sobra-sobra sa inakala niya. Ang isip niya ay magkakaroon ito ng cold treatment sa kanya sa oras na makabalik sila ng Maynila pero hindi. Napakaganda na ipinakikita nito sa kanya. Bagay na may pagkakataon na kino-question niya ang sarili kung karapat-dapat ba niyang maranasan. Lalo lang siyang nahihiya dito dahil sa kasalanan na nagawa niya. Pero sa tuwing nagsasalita si Red ay gumagaan naman ang kalooban niya dahil kahit paano ay mukhang napapatawad naman siya noon. Maya-maya ay napatigil si Kayla sa pagkalkal ng mga pagkain. She saw her phone lighting up. Agad siya lumapit sa center table at dinampot iyon. Nakangiti at excited niyang sinagot ang tumatawag sa pag-aakala niya na si Red iyon. Hello? Nakangiti at masaya niya sabi, Thank you. Ha? Sagot na lalaki sa kabilang linya kaya agad na nawala ang saya niya. Si Bernard. She looked at the screen of her phone immediately and checked it. Hindi nga si Red ang tumatawag. Ang unknown at unsaved number iyon na nag-text sa kanya kanina. Anong kailangan mo? Matatag niya sagot at buo ang kalooban na lumaban. Wala. Mangangamusta lang sa asawa ko na ibinabahay na ng ibang lalaki. Kumusta naman ang lalaking kung sino-sino ang ikinakama?
Painsultong tanong niya. Kung may dapat na mahiya sa atin, ikaw yun. Dahil ikaw ang gago at hindi ako. Nananakot ka ng demanda, di ba? O sige, magdemanda ka. Mayabang ka. Ipinagmamalakan mo si Red? Oo, at wala kang pakialam. Kung ang kabit ko ay bilyonaryo, at least, hindi isang pipitsugi na katulad mo. Akala mo natatakot pa ako sa'yo? Hoy Bernard, matino akong babae pero tinuruan mo akong magbenta ng puri ko. Thank you pa rin. At least, may mayaman ako nakakapitan ngayon. Sinadya niyang samahan ng pangiinis ang salita niya para bumalik lahat kay Bernard ang mga sakit na sinasabi nito at panghahamak sa kanya. Alam ko na kung bakit talo ka na Red sa lahat. Dahil mayabang ka. Damn you! Bullshit! Galit na singhal nito sa kanya at natilihan siya bigla. He just cursed her. Ni magulang niya hindi siya minura noon tapos ang lalaking ito ay mumurahin siya na parang pag-aari siya. Anong karapatan nito na gumidiyon sa kanya? Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil kahit nakasal ako sa'yo ay nangyari ito. Dahil baka buong buhay kong pagsasihan kung hindi ako nahiwalay sa taong tulad mo, Bernard. Bernard de la Vega. Ang pagkakamali mo, itinulad mo ko sa mga babaeng nagkakandarapan na magpakama sa'yo. Dahil kahit mahirap ako, hindi ko sa'yo isinuko ang pagkababae ko. Mababae ka na lang at magpakasaya ka dahil wala na akong pakialam sa'yo. Mana ka sa lolo mo mata pobre. Anya, sa kanya tinapos ang tawag at hindi iyon pinapagsalita pa ni isa. Mukhang balak nitong gumanti dahil tumatawag sa kanya ulit pero binalak niya ang number nito. Nahigit niya ang paghinga at kinalma ang kumakawala niyang puso. Ang lakas ng pintig ng puso niya dahil kahit paano ay kinakabahan siyang kausap iyon. Pero gusto niya ipagtanggol ang sarili ngayon kahit wala si Red. She was not the same Kayla. She's much braver now and even though Red turns his back on her, she's decided to stand firmly and fight for herself. Hindi tama na porke wala siyang pera ay hakamak-hamakin na siya at pagmamalakihan. Pasasaan ba at magsasawa din si Bernard at pipermis sa mga babae noon? Matatapos din ang lahat at naniniwala siya. Kanino naman kaya nung nalaman na buntis siya? Baka nakita siya noon kanina na galing sa klinik ng isang obstetrician dahil wala namang nakakaalam ng sitwasyon niya. Hindi naman pwedeng magkwento ang Ate Rose niya kay Bernard. Ito na ang panahon na harapin niya ang katotohanan at ang realidad kay Bernard. Tuloy lang ang buhay niya. Hindi pwede na papatalo pa siya at umuwi na naman sa probinsya. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay solusyon ang pagtakas sa problema. She has to face it just like how she faced the reality when the man she married left her at the altar. Red eyes flew to Claudio when the old man entered his office. Melo is not yet back in the office. Pabalik pa lang daw iyon at dahil hindi naman niya pinarestrict sa entrance ang matapobre matandang ito, talagang makakapasok ito. They got their eyes stuck to each other. Don Claudio, he said sighing. Red, take this woman out of my sight. Napakunot noo siya dahil halata sa tono ng matandang iritasyon. Mamula-mula din ang mukha nito na halatang nag-aalta presyon. That woman? I am not a gunman, Don Claudio. Seryosong sagot niya. Bernard is using his poor wife against me. I don't know his tactics. This time, kapag hindi ko daw ibinigay ang lahat ng mana ngayon, hindi niya hihiwalayan ng babae na iyon. God, he said. Akala ko ba nag-usap na kayo at nag-aasikaso na siya ng mana? And I am not a fool to give her everything to him. I am still alive. Paano kung layasan niya ako? Paano ako? I am being wise here. You know what the problem is, Don Claudio? Magkaiba kayo ni Bernard ng gusto. Tamad na sagot niya at sa kanya ibinalik ang atensyon sa gawain. Bakit man siya maniniwala dito? Baka inuuto lang siya nito at ahasan na pinapaamin na may relasyon sila ni Kayla. He doesn't want to deny it but he doesn't have to admit it if he's not being asked to do so. I have to secure myself. I just can't let him go because I still considered him as my real grandson. Inis na sagot nito na para bang naghihimutok sa sarili. Red's eyes moved but he didn't make it obvious. The old man's words had meaning. His father isn't my real son. Adopted ko lang ang ama ni Bernard at si Bernard ay anak lang ni Armando sa isang comfort woman. Alam ko na mga kalidad ng ganoong babae na pobre. Gusto ay sa mga may pera kumapit. Ayoko ng tulad nila at ayoko ng taksil.
Take his wife away from him. Alam kong may relasyon talaga kayo. He looked at the old man and calmly pursed his lips. Wala palang dugong De La Vega si Bernard kung ganoon. Isa lang pala iyong anak ng isang ampon pero kung magyabang ay sobra. Wala naman pala yung binatbat sa kanya. Hindi sa pagmamayabang. Siguro, kaya yung inggit sa kanya ay dahil lehitimo siyang isang Fuentes na minamahal ng kanyang pamilya. And that was stupid reason. Bernard doesn't know how to value the things and the people around him who took care of him. Kahit na ganito si Claudio, hindi niya kailanman nahalata na hindi nito tunay na apo ang mayabang na si Bernard. Claudio gave Bernard everything. Money, education, material things and many more. Ganid ang lalaki sa maikling salita. Gustong angkinin ang lahat ng ipinundar ni Claudio de la Vega. Bakit hindi mo nalang bawiin ang mana at hayaan mo na siya sa buhay niya? Kesa mamroblema ka sa kanya, i-donate mo na lang sa karapat-dapat kapag namatay ka. Kibit balikat ni Red kaya hindi nakahuma sa Claudio. Since Bernard is being so rude and claims everything, it's about time for you to accept that he is a selfish man and only cares about himself. Huwag ka naman dami na ibang tao o manghusga ng babae. He's not afraid of you because you kept on babysitting him. Hindi ito nakaimik. If he wants to suffer and starve alone, let him. Masyado ka kasing nagpapa-apekto ng mga ginagawa niya sa buhay niya. Kaya alam niyang kayang-kaya ka niya. Tahimik lang ito at para nag-iisip. Hawak nito ang tungkod at paliko-liko ang uso habang nakatingin sa kanya. I don't want to waste money for that annulment. Don't tell me you will not help that woman file it for herself. You're a billionaire. Red didn't say a word and just go back to his work. Good afternoon, Don Claudio. Settle your problem with Bernard and I'll settle mine. Maikling sagot niya. Kung tutulungan man niya na mag-file si Kayla ng annulment ay para iyon sa kanilang dalawa at hindi para sa kung sinong Poncio Pilato, lalo na kung para sa mga De La Vega. Tumalikod na lang ang matanda at naglakad papalabas ng opisina niya. Inilapag niya ang sign pen sa kanyang mesa at saka siya sumandal sa upuan. Anong taktika na naman kaya sinasabi ni Claudio na gagawin ni Bernard? If that asshole is going to use Kayla to bribe Claudio, ibig sabihin ay dapat na magtagal pa ang pagsasama ng dalawa. That's not going to happen. Baka lilinlangin na naman ni Bernard si Kayla. Kailangan niyang bantayan si Kayla. Yeah? May magagawa ba siya kung sakaling utuin ni Bernard si Kayla at mabuhay ulit ang pagmamahal nun sa lalaki? His heart ache. Kapag nangyari iyon, dalawa na ang mawawala sa kanya. Si Kayla at ang bata. Para siyang biglang sinilihan sa puwet. Parang bigla ay gusto niyang lumipad papunta sa penthouse at ikulong na lang doon si Kayla. But he knows to himself that it isn't possible. Kayla has her freedom to choose what she wants in life. Kahit na may damdamin siya roon, hindi pwede na ipagpilitan niya ang gusto niya. He has to remember that she's not his captive. He doesn't literally own her. She has a life to manage and she has the right to decide for herself. Iyon ang natutunan niya sa kanyang mga magulang. Kahit na mag-asawa ang mommy at daddy niya, hindi kailanman naging pangahasilander sa mga bagay-bagay. Parati noon na binibigyan ng pagkakataon ang mommy niya na magdesisyon. Gawin ang gustong gawin. Ang kagandahan lang, may bait sa sarili si Helen. She knows her boundaries, her limitations, and her obligations. Hindi nun sinamantala ang ibinibigay na kalayaan ng kanyang ama. Kalayaan sa tamang pamamaraan. He's not too tight, not too loose. And that's what he learned. That's what he's going to apply this time. It's hard because he wants to act possessive but he can't. May trust issues pa nga siya kung tutuusin tapos hahaluan niya ng pagiging makasarili. Wrong. Tingin naman niya ay hindi nagsinungaling si Kayla sa kanya sa lahat ng bagay. There was only one thing she lied about and it was really a part of her plan. Yun lang naman. Wala naman sa kanyang ipinagsinungaling si Kayla. Dinampot niya ang smartphone at binuksan ang kanyang gallery. He clicked. The album, favorite. Lumabas ang litrato ni Kayla kasama ang kanyang lola sa ospital. He smiled. Red excitedly went home after his work. Seryoso man ang mukha niya, sa loob niya ay masaya siyang uuwi kay Kayla. Binuksan niya ang pinto at agad na sumalubong ito sa kanya. Naroon na nagulat pa siya. Heard ako? Bulalas nito kaya natawa siya dahil yumakap ito sa kanya. Congrats!
Anya naman dahil nag-reply na siya sa text kanina. Binabati ito ng congratulations. Kitang-kita niya ang kasiyahan nito. He feels so sorry for Dennis Bustamante but that work has designated for his girl. Nakapagtataka naman na hindi iyon makahanap ng trabaho sa iba dahil may magandang record. Well, that's the saying, you reap what you sow. Ayaw man niya sabihin pero baka karma na iyon sa pagiging mapagmataas ni Dennis kay Kayla. Dahil hamak lang itong janitress noon at iyon ay head. He was using his position to inflict pain to the woman who dumped him down. Dennis was not a good sport. Ang ganda ng kama. Halika, tingnan mo. Anito at saka siya hinila nang mabilis pupunta sa bagong deliver ng kama at mga dividers. Hawak siya nito sa braso pero nakatingin siya dito. Hindi matanggal sa isip niya si Bernard. Tamo, ang ganda. He nodded when she looked at him but he was only looking at his face. Kasing ganda ko. Biro pa ni Kayla sabay hagikik. Hindi siya umimik dahil napansin niyang ang laki ng t-shirt nito at parang wala itong short. O baka meron, sobrang ikli lang. Shit, there's his hormones again escalating. Indeed. He answered normally. Napakunot no ito sa kanya tapos ay sinalat ang leeg niya. Okay ka lang, Barrett? He nodded. Have you eaten? He tried diverting his attention. Hindi pa. Hinintay kita. Bihis ka na. Maghahanda lang ako ng mesa. Ang saya-saya ko talaga. Ani pa nito sabay tutok sa mga pisngi at muli siyang niyakap sa leeg. Jesus. Yumakap siyang pabalik at maling galaw iyon ni Red. Red lowered his head and kissed her shoulder. Lalong humigpit ang mga braso niya sa may bawang nito at ang kamay niya ay sa may puwatan na nito napunta. Isang buwan na siyang walang sex life. Red? Hubad. Anya kaya agad itong napabitaw at tumingin sa mukha niya. Nagtataka. Kailangan pa ba niyang ulitin? Sabi niya, hubad. Hubad? Halos mapalunok na laway si Kayla habang nakatingala kay Red. His brows arched as if waiting. Nalito siya kung susunod siya sa gusto nito o hindi pero kusang gumalaw ang mga kamay niya papunta sa ilalim ng suot niyang damit. Red just casually undressed himself, leaving nothing. Nangyayari ba talaga ito ulit? Ngayon? Daig pa ni Kayla ang nananaginip pero hindi siya nananaginip dahil kumilos ito papunta sa kama at naupo roon. Para siyang nanlalamig at hindi makatingin dito nang matanggal na niya ang suot niyang short. Aniyang napapakamot. Hindi niya magawang tingnan ang pagkalalaki na Red na sobrang nagyayabang sa kanya ngayon. Hinila siya nito sa kamay at kusa naman siyang sumunod. Hindi mo tinanggal lahat. Ano to sa kanya sa kahinila pababa ang suot niyang panty tapos ay pinaupo siya nito sa ibabaw. This is it, pansit. Anya sa isip. Again, dahil pa niyang binuhusan ng gas nang marinig niya si Red na umungol. Nakapikit siya at sinasabunutan nito pero bigla niyang naalala na kahalikan nito si Patricia at walang malinaw sa lahat tungkol sa dalawa. Ano siya ngayon? Red. Aniyang pinigil ito sa kamay. Sa Patricia. Napatigil din ang binata at kunot noo. Anong Patricia? Ulang Patricia. Hindi siya nakasagot dahil hindi niya alam kung paano itatanong dito ang nakita niya sa parking. Pero mukhang wala naman nga itong ibang babae dahil halos araw at gabi silang magkasama. Tuwing may kausap ito ay si Melo naman o di kaya ay ang pamilya nito. I will never stop just because of Patricia. Hindi mo ko mapipigil. Hinalikan niya ito at tumugo naman ito kaagad kasimpusok ng dati. Kapag kuwan ay unti-unting humupa ang tensyon sa kanilang dalawa at nagkatinginan sila. Ngumiti ito sa kanya. Susunod naman, baka masaktan si baby. Hinalikan siya nito sa noo. She smiled and nodded. Humahango siyang umalis sa ibabaw na Red. Maglilinis lang ako tapos ay kakain na tayo. Okay, sweetie. Anito naman na bumulagta sa kama. Humihingal. I am getting old. Natawa siya at saka pinulot ang kanyang mga damit. Duda ako dyan. Kung hindi ako buntis, baka bukas ka pa matapos sa akin. He chuckled and glanced at her, biting his bottom lip.
Tumalikod na siya at patay mali siya naglakad papunta sa banyo bago pa siya nito hilahing muli. May kakaiba siyang saya na nararamdaman ngayon. She felt so attached to him again, and despite everything, she believed him when he told her that there's no Patricia. Wala nga kaya. Maybe it's about time that she should ask, though she doesn't have the right to ask. Huwag naman sana siyang saktan ni Red bilang ganti sa kanya dahil sa nagawa niyang pagsisinungaling dito noon. Tahimik na nag-aasikaso si Kayla ng mesa pagkatapos niyang makapagbihis. Red was done too and walked toward the table. Inalikan siya nito sa balikat saka siya pinaupo sa silya. Hindi ka ba nasaktan? Umiling siya kahit na hindi nito tinura ng ibig sabihin. Alam niya ang nangyari sa kanila ang tinutukoy nito. I was terrified. I remembered Ate June had a minor bleeding after Kuya Delight. You know, kaya palang ingat ng galaw mo. Nangingiti niya sabi, parang hindi ikaw. Silly. He smiled and he sat on the chair too. Red? Anya nang magsimula na itong kumuha ng pagkain. Huwag kang magagalit ha. Alam kong wala akong karapatan pero... His eyes moved to her face but didn't seem to care at all. Nagpatuloy lang ito sa paglalagay ng pagkain sa plato niya tapos ay sa sarili nito. Noong araw na nag-resign ako, si Ma'am Patricia nagdesisyon kasi ibinigay mo sa kanya ang power. Nakita kita na nakikipaghalikan sa kanya. Nasaan na siya? Nasaan na siya ngayon? At bakit hindi kayo magkasama? Maingat na tanong niya rito. She went abroad. Sa ibang bansa siya nakadestino. You saw us? Sa parking ba? Kaswal na tanong nito na parang wala lang. Nairita siya sa pagiging kalmado nito. Sa parking? Wala lang yun. Wala naman kami relasyon. I just kissed her, though I didn't even like her. Gusto ko lang mag-move on. Hindi siya nakaimik. Dahan-dahan siyang sumubo. Siguro nakamove on na ito kaya parang balawala na lang ang lahat. Hindi mo ba ako tatanungin if I have moved on already? He was looking at her. Napakurap siya dito at halos mapalabi. Nakamove on ka na? Kaya nandito ka na sa penthouse ulit. Baliw. Natatawang sagot niya kaya natawa rin ito at naningkit ang mga mata. Wala ko naging ibang babae kung yun ang balak mong alamin. I planned. I admit but it ended there. Hanggang plano lang dahil wala naman. And I came back home after working so hard with my brother-in-law. Brother-in-law? Takang tanong niya habang ito ay maganang kumakain. Sabi, kasama mo si Mom. Oh, you were asking about me. Nakangisi nitong sabi sa kanya kaya todo tanggi naman siya. Hoy, hindi. Si Bern na lang ang nagsasabi kahit hindi ko naman tinatanong, no? Pakiramdam ni Kayla ay pulang-pula na ang mga pisngi niya dahil sa sinasabi nito. Magkaiba kami ng pinuntahan. May malaking problema sila kaya gusto niya ng malaking kita. Ako naman, sa Australia kasama si Jackson. That was my first orgasm after a month. Feeling ko, panis na nga. Natatawa siyang napailing. Wala akong babae, I swear. Hindi ko kaya bumalik na lang ako dito. Tapos nalaman ko na buntis ka. Hindi kita pwedeng pabayaan. Kumain ka na at huwag mo na akong pagdudahan. Ikaw lang ang babae ko, mamatay man si Muse. Hoy, hindi. Anyang nanunulos ang mga labi. Sinulyapan niya ang pusa na tahimik naman sa upuan, natutulog. She heard Red's chuckle. Ako nga may nalaman din. Si Bernard pala hindi naman dugong de la Vega talaga. They were fighting again about inheritance. Talaga? I feel so sorry for Claudia too. His grandson doesn't know how to value his hardships. Instead of thanking the old man for what he did to give Bernard everything, wala. Sakit ng ulo ang inaabot ng matanda hanggang ngayon. Kawawa naman pala. Maikling sagot niya rito at tumango naman ito. Napapailing na lang siya. Kaya naman pala kung pagsalitaan siya ni Bernard ay wagas dahil wala iyong ugali talaga. Paano kaya iyon nakakapagpanggap na mabait sa kanya sa loob ng maraming taon? No, she was wrong. Noong una ay napakabait ni Bernard, pero noong nagtatagal na rin ay lumalabas na ang sinasabing impurities. Tinanggap lang niya ang mga iyon dahil kasama iyon kapag nagmahal. Sinasabi niya sa sarili na wala namang perpektong lalaki kaya normal na may masasama din iyong ugali kapag may sumpong.
Para sa kanya, gusto niya magmahal hindi lang sa puro kagandahan na nakikita niya, kung hindi sa mga pagkakataon na rin na mahirap unawain ang partner niya. She tried. God knows she did it, but it was enough. Hindi naman masama na tumalikod na rin kapag sagad na dahil maabuso na rin siya kapag paulit-ulit niyang tinanggap hanggang ngayon ang mga masasamang ugali ni Bernard. Mas pinanaig niya ang tiwala niya sa lalaki kahit na nakidnap iyon kuno dahil ayaw niyang maniwala sa mga kwentong kotsero ni Dindo. Pero ang kwento pala ay totoo, kaya hindi na pwedeng manatili pa siya sa pagiging maunawain. Iba ang pagiging maunawain sa pagiging martir at tanga. And Bernard was never underestimate her true kindness that she showed him. Hindi porkat mabait siya noon ay magiging utu-utu pa siya ngayon. May bata na umaasa sa katatagan niya at hindi niya bibiguin ang anak niya. Gaano man siya sukatin bilang isang asawa, hindi siya masusukat sa pagiging isang ina. Kaya niya itaguyod ang bata kahit nawala sa Red. Don't stress yourself too much about it. Dumaan lang yung matanda sa opisina kanina at ipaanaw daw kita. Red said again after a while. Ano sabi mo naman? Wala ko sinabi. Baka hinuhuli niya lang ako. In time, I will do what I have to do and no one must dictate me. Finish your dinner, sweetie. I'll wash the dishes after. You have to take plenty of rest. He'll be at the restaurant tomorrow. Utos dito sa kanya nang tingnan ang kanyang plato. Tumango siya at ngumiti dito. Sana ang sinasabi nitong plano sa hinaharap ay kabilang siya. Sana ay mahal din siya ni Red dahil kahit hindi niya aminin, gusto niyang marinig at malaman kung ano ba siya dito. Kung sa mga kilos nito, pwede na niyang sabihin na mahal siya nito. Pero iba pa rin na marinig niya dahil mahirap maging asyumerang palaka. Kayla was already asleep after drinking her milk. Nagpapahinga na si Red sa sala. Hawak ang kanyang smartphone. Nagpapaantok na din siya. Pinauna lang niya si Kayla dahil ayaw niyang siya pa ang mas mauna. He is trying to protect her and take care of her with all his might. May pinapanood siya na biglang nagpaalala sa kanya tungkol kay Patricia kaya agad niyang ipinag-exit ang app at binuksan ang kanyang messenger. It's about time that he must confront that woman and see what happens. Ang kwento sa kanya ni Kayla, unang araw pa lang na mapunta iyon sa Montabas ay nagpahiwatig na kaagad ng pang-iinsulto. Hindi si Kayla ang tipo ng tao na mapanira. Kahit nagagasino ang panahon na nagkakilala sila dati, alam niyang wala iyon sa ugali nito. It seems like Patricia was insulting Kayla for being a janitress, na para bang wala itong binatbat sa ibang babae dahil mababa lang ang uri ng trabaho nito. Shit, hindi kailanman nasusukat ng taas ng trabaho ang pagkatao ng isang tao. Ang ugali ay taglay ng isang tao mula pa pagkabata, hindi tulad ng mga kursong pinag-aaralan at pinagsusumikapan na makuha. And so as a specific job. Pinindot niya ang call icon and chatting app. Online ang babae at sumagot iyon. Marami itong chat sa kanya noon pang nakaraan pero hindi niya sinisin dahil hindi naman related sa trabaho. Patricia was attaching herself to him but he didn't want to get attached. Red, masayang bati ng babae sa kanya. Patricia, tuod na sagot niya. I have to be frank with you dahil ayoko magpaka-plastic. Frank about what? You signed Kayla's termination without asking me. Ha? Nagmamadali naman siya kaya bakit ko pa siya pipigilan? Marami naman pwedeng pumalit sa kanya. Hindi naman kawalan sa company si Miss Enriquez. Or I better say, Mrs. De La Vega. Uminit ang ulo niya rito. Noon pa man talaga ng mga bata pa sila ay masyado na itong atribida. Pabida ito sa lahat kapag naglalaro sila. Akala niya ay iba na ito dahil nakapagtapos na ng kolehiyo sa Bicol University. Hindi pa pala. Iba pa rin ang tabas ng bibig nito. Magpahangga ngayon. Hindi siya kawalan sa kumpanya pero sa akin ay oo. Sagot niya kaya hindi ito nakahuma sa sinabi niya. He heard a sigh. So, it was true. The rumors were true that the billionaire is the janitress other man? Other man o legal na asawa, walang kinalaman sa pinag-uusapan natin. If you keep insisting that kind of behavior, deciding things without my knowledge, I'm sorry, but I also have the right to terminate you. Wala ko sinabi na panghimasukan mo ang pagperma sa termination ng mga empleyado ko. You are the head, but it's your obligation to acknowledge your president if somebody wants to resign. Ako ang pipirma, hindi ikaw. Paano kita pagkakatiwalaan ngayon? I know, you need a lot of money for your family.
Ano lang din pala ang pakikipaglandian mo sa akin? Did I had sex with you? Wala ka naman sa akin na dapat nahabulin, Patricia. You initiated the seduction. I just reciprocated. Kung wala na tayong pag-uusapan pa, mamili ka kung magtatrabaho ka pa sa kumpanya ko o hindi na. But your first offense will always be your last. Galit na sabi niya rito pero hinang-hina ang boss niya para huwag siyang marinig ng tulog. Hindi ka agad nakasagot ang babae pero maya-maya ay sumagot din. Magtatrabaho pa rin. I don't want you sabotaging me, he said and ended the call. Bumuntong hininga siya at kinalma ang sarili. Na-high blood siya sa pakikipag-usap kaya tumayo siya at naglakad para silipin si Kayla. She was still asleep. Thank God he didn't wake her up. At least, he did what he was supposed to do. Napakunot noo si Red habang nakapikit. He was sleeping but he felt that there was something vibrating. Nagmulat siya at halos mapabalikwas nang maalala niya ang buntis. Tila siya nahimas-himasa nang mabilis siyang kumilos papunta sa kama at makita niya na nahihimbing naman ito. Inayos niya ang una nitong naaandayan dahil hirap daw itong humanap ng pwesto sa pagtulog. She was lying on her side. Hinanap niya ang bumavibrate at siguradong hindi iyon kanya. May tunog ang kanyang smartphone tuwing gabi para marinig niya kung sakaling tumawag ang kanyang pamilya. He looked around and saw Kayla's phone on the couch. Umiilaw iyon. Iyon na naglilikha ng ingay na parang kuryente ang tunog na hindi niya maipaliwanag. Perhaps it was making a sound against the leather. Nalapitan niya ang cellphone at kinuha niya iyon. He doesn't want to invade her privacy but he doesn't want to wake her up either. Baka kung sinong kamag-anak itong tumatawag. Hindi naman nakasave ang number dahil number lang ang naka-flash. He walked while looking at the phone and answered it when he was back in the living room. Red didn't say anything and just put the phone on his ear. Kayla. Aning nasa kabilang linya at agad na napatiimbagang siya nang marinig ang boss ni Bernard. You can't escape me forever. Hindi biro ang 3 taon kaya alam kong hindi ako basta-basta mawawala. Tumawa ito ng mahina. Kukunin kita ulit. Isasama na kita kay Dad. He swallowed. Hindi biro ang 3 taon. Totoo iyon. Tila siya nagselos sa narinig niya pero mas pinairal niya ang tamang kaisipan. Tumikim siya. In your dreams, De La Vega. Sagot niya, sa kanya pinatay ang tawag.